go muna. Naka-live na yun. Magandang hapon po sa inyong lahat at welcome po sa ating Dusa Procession ngayong araw na ito. Marami pong salamat sa lahat ng tumugon sa panawagan na ito at tayo po ay magdiwang sa karangalan ng mahal na Birhen. Sabi nga po natin, pagkatapos ng dusa ay mayroong luwalhati na inaasahan mula sa atin. Nawa po sa gagawin natin ito ngayon na banal na pagsasanay, panatilihin po natin ang kasagratuhan ng posisyon, panatilihin po natin at tayo'y manalangin sa tulong ng mahal. Dito po haharap ang Macarena sa pintuan ng simbahan. Hindi po muna lalakad yung barangay, yung patron. Kasama ang Panginoon. Hindi po Maraming lalakad yung salamat patron. sa inyong lahat. MC start. MC start, Paseo. MC Paseo start. Ang Macarena ay pangalan ng baryo sa Sevilla kung saan matatagpuan ang pinakafamosong Mater Dolorosa sa Espanya, ang Maria Santísima de la Esperanza Macarena, ang Senyora Atrina ng Sevilla. Kung ang maraming mga Dolorosa ay nagpapakita ng matinding dalanghani o hinagpis, ang Esperanza Macarena ay may matamis na ekspresyon ng mundo. Malayo Nasa pa. pagitan ng pagluha at Tingnan mo kung ano yung nagpapagawanan na ang buhay ay hindi lang puro sakit at dusa, kundi higit sa mga ito. Rosa number 1, paglabas ng Macarena, tumutong na sa Nakabihis tulad ng isang reyna, ang kanyang mga mamahaling alahas at magagandang kasuotan ay donasyon ng kanyang mga Rosa kapatid. number 2. Pinakatanda dito ang limang namipilya sa kanyang pinto na mula sa Francia at pinakandog ni Joselito Eugenio Gomez Ortega, isang pamosong Cornero. Dahilan sa ang Birhen ay kilala sa buong mundo. Unang ipinagkaloob noong taong 1964 ang Koronasyon Pontifical kay Papa Juan ika-23. Ito ay sinundan ng pagtaas ng kanyang simbahan bilang isang basilika minor ni Papa Pablo ika-6 at pinakahuli ay ang Rosa de Oro mula kay Papa Francisco. Dahil dito ay napabilang ang Macarena sa ilang birhen sa buong mundo na mayroong ganitong mga pribilehiyo. Sa kasalukuyan, itong universal na debosyon at kilala sa buong Espanya at sa buong mundo na may mahigit 30 mga hermandad at kofradya na nakapangalan sa Esperanza Macarena, kabilang ang mga bansang Malta, Panama, Peru, Portugal, at mapalad tayo sa Pilipinas dahil ang nag-iisang kinikilalang samahan sa buong Asya ay matatagpuan sa ating probinsya sa Bulacan, ang Hermandad de la Sagrada Pasyon y Esperanza Macarena ng Santa Maria, Bulacan, na binubuo ng mga kamarero ng mga pasos de misteryo ng Semana Santa at mga deboto ng Birhen de la Esperanza Macarena sa buong Pilipinas.
Sumama yan sa iyo. Ay, 19 sa akin. Nang dalhin ni San Jose at Birhen Maria at sanggol na si Jesus sa templo, sinalubong sila ni Simeon, isang matuwid na lalaki na kinilala si Jesus bilang Mesiyas. Sa katalahan ng pagtatagpo, ibinigay niya ang isang matinding propesiya kay Maria na si Jesus ay magiging tanda ng pagsalamat at na isang espada ang tatagos sa kanyang puso. Ito ang tunang hapis ni Maria, isang pagduwag Ganda naman yung Madam Neng. na kanyang mararanasan bilang ina ng manunubis. Nakadala ko ng voice tapos napakatsaka na. Tinanggap niya ito na may pananampalataya. Ang unang hapis ay nagtuturo sa atin na ang pananampalataya ay hindi nag-aalis ng sakit, kundi nagbibigay ng lakas upang harapin ito. Si Maria ay isang buwanan ng tahimik na pagtitiis at pagtanggap sa kalooban ng Diyos. Sa kabila ng sakit, siya ay nanatiling matatag, patuloy na umaasa sa habag ng Panginoon. Katulad niya, tayo rin ay maaaring humugot ng lakas sa Diyos sa ating mga pagsubok. Sa kanyang unang hapis, ipinakita ni Maria ang kanyang pagiging ina ng awa na laging handang manlalay sa atin sa ating sariling mga pasanin sa buhay. Nagsimula ang kanyang debosyon sa mahal na ina noong taong 2011 na ang kanyang lola ay naging hermana sa Flores de Mayo. Lumaki siyang nasasaksihan ang malalim na pananampalataya nito at pinangarap niyang magkaroon ng sariling imahe ng Birhen bilang sentro ng kanyang debosyon. Dumating ang kasagutan noong 3 ng Pebrero taong 2011 nang matanggap niya ang kanyang unang imahe, ang Birhen ng Fatima. Para sa kanya, ito ay biyaya mula sa langit. Patunay na dinirinig ng mahal na ina ang panalangin ng kanyang mga anak. Sa patuloy niyang paglalakbay bilang deboto, natagpuan niya ang isang lumang ulo ng Birhen sa Laguna. Bagamat antigo na, nakita niya ang kagandahan nito at ipinagkatiwala ang pagpapanumbalik kay J.C. Layo. Pinabuo niya ito upang magkaroon ng dignidad at tapak, inspirasyon mula sa isang lumang Dolorosa sa Pulilan. Ngayon, ang kanyang imahe ng mahal na ina ay isang patunay ng kanyang pananampalataya sa provisyo at pag-ibig sa Birhen Maria. Ang ikalawang karosa ay ang Mother Dolorosa sa pangangalaga ni Brother Wilson Brian Cruz mula sa Pulilan, Bulacan.
mula sa isang anghel na dapat pagkakasin si Hari Herodes na nagputos ng pagpatay sa lahat ng batang lalaki sa Bethlehem. Upang iligtas si Jesus, agad nilang iniwan ang lahat at tumakas patungong Ehipto sa gitna ng gabi. Sa kanilang paglalakbay, si Maria ay nagtiis ng matinding pagod, gutom at takot, ngunit nanatili silang matatag sa kanilang palataya. Alam niyang kailangang protektahan si Jesus, kahit na ang mga hulugan ito ng pagtakas sa isang katalagang babae. Ang ikalawang hapis ay isang paalala na ang pagiging malapit sa Diyos ay hindi nangangahulugang walang pagsubok. Tulad ni Maria, tayo rin ay maaaring makaranas ng takot at kawalan ng kasiguraduhan sa buhay. Gayunman, sa kabila ng lahat, ang pagtitiwala sa Diyos ay nagbibigay sa atin ng lakas upang ipagpatuloy ang ating paglalakbay. Sa kanyang paghihirap, si Maria ay naging mawala ng pananampalataya at pagtanggap sa kalooban ng Panginoon. Sa ating sariling pagsubok, maaari nating hilingin ang kanyang panalangin at pagbabay upang manatiling matatag sa ating pananampalataya. Ang ikatlong karosa ay ang Mater Dolorosa sa pangangalaga ni Jocas at Cora Calderon mula sa Pulilan, Bulacan. Ang Mater Dolorosa o Inang Nagdadalang Hatid ay isang mahalagang figura sa pananampalatayang Katoliko na kilala sa kanyang simbolikong representasyon ng kalungkutan at pagdurusa. Siya ay tumutukoy sa mahal na Birheng Maria sa kanyang pagdurusa sa ilalim ng krus, lalo na sa panahon ng pagkapako ni Jesucristo. Ang kanyang buhay at karanasan ay naglalarawan ng malalim na pagmamahal at sakripisyo kung saan ang kanyang katatagan at pananampalataya sa kabila ng matinding paghihirap ay nagsisilbing inspirasyon sa mga mananampalataya. Sa pamamagitan ng kanyang imahe, pinipilit ng mga deboto na magmuni-muni sa diwa ng pagpapakumbaba at pagpapatawad. Ipinagdiriwang ang kapistahan ng Mater Dolorosa tuwing ika-15 ng Setyembre. Ginugunita nito ang malalim na pagsasama ng puso na umiral sa pagitan ng ina ng manunubos at ng tagapagligtas. Ang imahe ng Birhen na nagdadalang hatid ay kabilang sa tagpo na pagbababa kay Kristo mula sa krus na pinoprosesyon tuwing Biyernes Santo. Ang ika-4 na karosa ay ang Mater Dolorosa sa pangalaga ni Ginoong Emiliano at Ginang Mira Francisco at pamilya. Habang dinala si Jesus sa harapan ni Pilato, nakatayo ang mahal na Birheng sa gitna ng matinding dalanghan. Tahimik na pinagmamasdan ang mga maging paratang na ipinapatos sa kanyang anak. Pinalaki niya ito ng may pagmamahal. Alam niya may daking emosyon itong gagampanan. Ngunit ngayong nakatapos at itinuturing na isang kriminal, tila isang matalim na espada ang tumalo sa kanyang puso. Bilang isang ina, nais niyang ipagtanggol si Jesus. Ngunit nauunawaan niya, ito ang landas na kailangang tahakin para sa kaligtasan ng isang katauhan. Lalong bumigat ang kanyang hinagpis nang marinig niya ang sigaw ng madla. Ang dating pumupuri sa kanyang anak ay ngayong humihinag ng kanyang pagpapakot sa krus. Sa gitna ng kanyang matinding sakit, nanatiling matatag si Maria. Pinipigil ang kanyang mga luha habang pinapanood ang pagiging
paghihirap ni Jesus. Naalala niya ang sinabi ni Simeon sa templo, na isang espada ang tatagos sa kanyang kaluluwa, at ngayon ramdam na ramdam niya ang matinding kirot nito. Bawat insultong ibinato kay Jesus, bawat hampas ng mga sundalo ay parang sugat din sa kanyang puso. Sa kabila ng matinding pagdating, hindi sila bumitingin. Sa halip, inaalay niya ang kanyang sakit bilang pakikisa sa paghihirap ng kanyang anak. Sa sanggaling ito, bagamat puno ng kalungkutan, mas lalo niyang pinatunayan ang kanyang katatagan bilang ina ng hapis. Kaisa ni Kristo sa kanyang sakripisyo para sa sangkatauhan. Ang ikalimang karosa ay ang Mater Dolorosa sa pangangalaga ni Lawrence San Pedro Palma at Kapitan Ambo San Pedro Calapan at pamilya mula sa Tulilan, Bulacan. Ang ikatlong hapis ni Maria ay naganap nang nawala si Jesus sa Jerusalem sa edad na 12. Matapos ang pista ng Pasko, naglakbay pauwi sina Maria at Jose. Iniisip na kasama nila si Jesus sa kanilang grupo. Ngunit nang mapansin nila na wala ito, binalikan nila at 3 araw siyang hinanap ng may matinding pag-alala. Natagpuan nila ito sa templo, nakikipag-usap sa mga guro ng batas na labis na namangha sa kanyang katalinuhan. Ang pagkawala ni Jesus ay nagdulot ng matinding sakit sa puso ni Maria sapagkat inakala niyang nawala niya ang kanyang anak. Ngunit sa kabila ng kanyang paghihirap, hindi siya nawala ng tiwala sa Diyos. Ang ikatlong hapis ay nagtuturo sa atin na may mga pagkakataong parang nawawala ang Diyos sa ating buhay. Ngunit sa ating patuloy na paghahanap, matatagpuan natin silang muli. Tulad ni Maria, dapat tayong manatiling matibay sa pananampalataya at patuloy na kumapit sa Diyos kahit sa gitna ng pagkalito at pagsubok. Sa kanyang pagdurusa, naging huwaran si Maria ng pagtitiis, pananampalataya, at pagmamahal sa Diyos. Ang ika-6 na karosa ay ang Nuestra Señora de la Soledad sa pangangalaga ni Ginoong Mario at Ginang Felimuto mula sa Santa Peregrina, Pulilan, Bulacan. ng tradisyong Semana Santa sa Murcia, kung saan ito ay dinadala sa mga posisyon na nagpapakita ng pagturusa ng mahal na ina sa pagturusa ng Kristo. Ang Dolorosa de Murcia ay natatangi sa kanyang detalyadong pagkakagawa mula sa kanyang mapanglaw na tingin, natural na postura at marinal na kasuotan. Ang kanyang malalim na ekspresyon ng dalamhati ay nagpapahiwatig ng kanyang pitong habis, lalo na ang kanyang pagsaksi sa pagpapakasakit at kamatayan ni Jesus. Sa loob ng maraming siglo, nanatili siyang isang mahalagang sagisag ng pananampalataya, debosyon,
siya kay Maria. Hanggang ngayon, patuloy sa galang bilang isang espiritual na ina ng mga nandurusa at naghahanap ng aliw sa kanyang mapagmalasakit na panalangin. Ang ikapitong karosa ay ang La Virgen Dolorosa de Murcia sa pangangalaga ni J.C. Padre mula sa Muntinlupa, Las Piñas. Ang isa sa mga hapis ni Maria ay nang inayat ni Jesus sa Maria ang tungkol sa kanyang nananakit na paghihirap at kamatayan. Bilang isang ina, alam ni Maria na may kapilang misyon ang kanyang anak. Ngunit ang marinig mismo kay Jesus na siya ay aalis, hindi lamang sa pisikal na anyo, kundi sa pamamagitan ng pagdurusa at kamatayan, ay nagbigay ng matinding sakit sa kanyang puso. Sa kabila ng kanyang lungkot, tinanggap niya ito na may pananampalataya sapagkat alam niya ito ang kalooban ng Diyos. Ang pag-uusap na ito ay hindi lamang pagsubok sa kanyang pagiging ina, kundi isang pagsubok din sa kanyang pananampalataya. Alam niyang darating ang araw na mawawalay siya kay Jesus, ngunit nanatili siyang matibay sa pagtanggap ng plano ng Diyos. Ang hapis na ito ay nagtuturo sa atin na sa mga panahong pinanghinaan tayong loob tulad ni Maria, dapat tayong kumapit sa Diyos kahit sa gitna ng matinding sakit ng pamamaalam. Si Maria ay naging halimbawa ng tiwala at pagsuko sa banal na kalooban ng Diyos. Ang ikawalong karosa ay ang Mater Dolorosa sa pangangalaga ng ating butihing Mayora Rosario Ochoa Montejo ng Tulilan, Bulacan. Ang ikaapat na hapis ni Maria ay nangyari na nakaharap niya si Jesus habang kasama ang mabigat ng krus na nagtulog sa paglalang sa mga habang Jesus ay nagawin sa bukhay at sulat pagpunta sila sa gitna ng mga natin sa sandaling iyon, kahit hindi sila nag-usap, nagtagpo ang kanilang mga mata. Isang ina ang sasaktan para sa kanyang anak, at isang anak ang nagdadala ng pasama ng sanlibutan. Ang tagpong ito ay isa sa pinakamapait na sandali sa buhay ni Maria, sapagkat wala silang nagawa kundi panoorin ang pagtitiis ni Jesus. Ngunit sa halip na sumuko sa dalamhati, nanatili siyang kasama ng kanyang anak, tahimik, ngunit matibay sa pananampalataya. Ang ikaapat na hapis ay isang paalala sa atin na sa gitna ng ating sarili na kapasayan, hindi tayo nag-iisa. Si Maria, bilang ating ina, ay kasama natin sa ating pagdurusa. Tulad nila, tinatawag din tayong manatiling matatag sa pananampalataya kahit sa mga sandali, tila ng nawala ng pag-asa. Ang ikasinang kaparosa at ang Mater Dolorosa sa pangangalaga ng Lori Concordato mula sa Baltao, Tulinan, Bulacan.
mapakit na pasyon. Bilang isang ina, hindi lamang niya nasaksihan ang paghihirap ng kanyang anak, kundi dinala rin niya ito sa kanyang sariling puso. Pinasal ang bigat ng bawat sugat, bawat hampas, at bawat patak ng dugo ni Jesus. Tulad ng isinulat sa Juan, Kabanata 11, versikulo 25, nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina. Sa sandaling iyon, tiniis ni Maria ang pinakamapait na kirot ng isang ina, ang makita ang kanyang anak na nagdurusa at namamatay para sa kaligtasan ng mundo. Habang si Jesus ay pinapako, wala siyang nagawa kundi panoorin ang bawat pako na bumaon sa kanyang katawan, habang ang kanyang puso ay pinupunin ng matinding sakit. Ang dating maliit na kamay na kanyang inaalagaan ay ngayon ay pinandikit sa kahoy na krus. At ang mga labi na minsan umalik sa kanya noong sanggol pa si Jesus ay ngayon ay tuyo at puno ng dugo. Ngunit sa kabila ng kanyang hapis, hindi siya bumitiw sa kanyang pananampalataya. Nanatili siya ang nakatayo sa paanan ng krus, isang ina na hindi iniwan ang kanyang anak kahit sa pinakamabigat na sandali. Ang ikasampung karosa ay ang batang na Pasyones Amaro sa pangangalaga ni Brother Carlos Joseph Ignacio mula sa Pulo Lugdang, Ulilang, Bulacan. Ang kanyang puso ay simbolismo ng perpekto at purong pag-ibig sa Diyos. Isang pusong handang mag-ari ng sarili, alang-alang sa kanyang banal na kalooban. Ngunit ito rin ay nagtatarakan ng isang balaran, tanda ng matinding kalungkutan at kalumbayan na kanyang tiniis bilang ina ni Kristo. Ang balaraw na ito ay sumasalamin sa mga sugat ng kanyang puso, bunga ng mga hirap at pagsubok ng kanyang pinagdaanan. Saksi si Maria sa buhay at pasyon ni Jesucristo, mula sa kanyang pagsilang hanggang sa kanyang pagpapakasakit sa krus. Sa kabila ng lahat ng sakit at pagdurusa, nanatili siyang matibay sa pananampalataya. Tinanggap ang lahat ng ito ng may buong pagpapakumbaba at pagtitiwala sa Diyos. Ang imahe ng Madre Dolorosa ay bunga ng malalim na debosyon at paglangin sa mahal na ina na nagsisilbing gabay at inspirasyon sa mga mananampalataya. Siya ay ina ng kabal at pag-asa na nag-aakay sa atin tungo sa tunay na pananampalataya at pagsuko sa kalooban ng Diyos. Ang kanyang halimbawa ng pagtitiis at pagsasakripisyo ay nagpapakita na sa kabila ng aming sariling mga balaraw ng paghihirap, mayroong biyaya at kaligtasan na naghihintay sa atin. Ang sinumang may matibay na pananalig sa Diyos ay nagtatagumpay sa lahat ng balaraw ng kanyang puso, sapagkat ang pag-ibig at awa ng Panginoon ay hindi magbabago. Sinubilang sa harap ng kanyang anak. Ang ikalabing isang karosa ay Madre Dolorosa sa pangangalaga ni Adrian Alba mula sa Sipat, Larity, Bulacan. Ang mahal na Birhen Maria sa kanyang katahimikan at pagtitiis ay nagdusa ng labis bilang ina ng hapis. Ang kanyang buhay ay hindi nalayo sa sakit at pagsubok. Mula pa lamang sa propesiya ni Simon na nagsabing isang matalim na espada ang tatagos sa kanyang puso. Ang kanyang hapis ay nagsimula nang makita niya itinataguhin ng mundo. Ang ikalabing-dalawang karosa ay ang ina ng hapis mula sa bisita ng mahal na Senyor sa lumbang ng Pulilan, Bulacan. Ang ikalimang hapis ni Maria ay ang kanyang pagsaksi sa pagpapako at kamatayan ng Jesus sa krus. Matapos ang kanyang pagkukusa, si Maria
Ito ang nakatipid sa kanyang ngunit sa kabila ng magiging sakit, tinanggap niya ito bilang bahagi ng plano ng Diyos. Ang kanyang pananatili sa krus ay tandaan ng kanyang walang hanggang pagmamahal at pagsunod sa Diyos. Sa sandaling iyon, ipinagkatiwala ni Jesus si Maria kay Juan na sumisimbolo sa kanyang pagiging ina ng buong sangkatauhan. Ang ikalimang hapis ay isang paalala sa atin na sa gitna ng ating sariling mga pagsubok, si Maria ay naroon upang samahan tayo. Tulad niya, tayo rin ay tinatawagan na manatili sa pananampalataya kahit sa gitna ng pinakamalalim na sugat ng ating buhay. Ang ika-12 karosa ay ang Mater Dolorosa. Ang ika-anim na hapis ni Maria ay naganap nang ibaba ang katawan ni Jesus mula sa krus at ipagkaloob sa kanya. Matapos ang matinding paghihirap at kamatayan ng kanyang anak, natanggap niya ang walang buhay ng katawan ni Jesus sa kanyang nabisi. Ang parehong anak ay naglalarapan niya ng parang. Dito, tuluyan niyang nabara ang bigat ng kanyang pagkalalakati habang yakap ang katawan ng maghulog na kanyang pinaglulog sa walang buhay. Sa kabila ng sakit, hindi nawala ng pag-asa si Maria sapagkat naniniwala siya na tupad ang kalooban ng Diyos. Ang ika-anim na hapis ay nagtuturo sa atin ng tunay na sakripisyo at pagtanggap sa kalooban ng Panginoon kahit na ito ay nararahulugan ng pagdurusa. Tulad ni Maria, tayo rin ay tinatawag na magtiwala sa Diyos sa gitna ng ating mga pinagdadaanan sapagkat sa likod ng hapis ay ang pangakong kaligtasan. Ang ika-14 na karosa ay ang Mater Dolorosa sa pangangalaga ng SPPC Dampon First mula sa Pulilan, Bulacan. Ang ika-7 hapis ni Maria ay naganap na hindi ang katawan ni Jesus sa isang bagong libingan na pag-aani ni Jose ng kanyang matapos sa kapilang katawan ng kailangan niyang hayaan tandaan ang isang pangalaman. Sa salang ito, ang kanyang puso ay tuluyan ng buhay sa pagpapalagay. Ngunit sa kabila ng kanyang hapis, tinanggap niya ito'y may pananampalataya. Ang tagpong ito ay isang pagsubok sa kanyang pananampalataya, ang sandali ng kawalan ng tila pagtatapos. Ngunit sa puso ni Maria, may nanatiling pag-asa sapagkat alam niyang natupad ni Jesus ang kanyang misyon ng kaligtasan. Ang ika-7 hapis ay nagtuturo sa atin na sa kabila ng pagkawala at pagsubok, ang pananampalataya sa Diyos ay nagbibigay ng liwanag sa ating pagdurusa. Tulad ni Maria, tayo rin ay tinatawag na magtiwala sa Panginoon sapagkat sa likod ng bawat hapis ay ang pangako ng muling pagkabuhay. Ang ika-15 karosa ay ang Mater Dolorosa sa pangangalaga ng Instituto Eskwela at Pamilya mula sa Pulilan, Bulacan. Ito rin ang lumalabas na Mater Dolorosa sa posisyon ng paglilipid tuwing Biyernes Santo sa Dampana sa Isidro, Labrador.
2021 ay pinasimulan ang pagdiriwang ng Fiesta Dolorosa sa parokya ng Mahal na Birhen del Carmen ng Sabang, lungsod ng Baliwag, lalawigan ng Bulacan, sa pangunguna ng dating Ibukura Paroko, Reverendo Padre Roberto Mariano at Ginoong Francis Alan Bernales na kamarero ng Birhen. Taong 2012, unang ginanap ang tanyag ng Biyernes Dolores sa parokya, kung saan ang lahat ay nagsusuot ng damit na itim at belong itim ang mga kababaihan. Parte ng tradisyon na ito ay nilalambuan ng belong itim ang mahal na Birhen Dolorosa na may haba na 50 yarda, kung saan tangan-tangan ito ng mga kababaihan habang nakasunod sa posisyon. Matapos ang posisyon, ay nagkakaroon ng personalo at matapos nito ay unti-unti pinapasok ang mahal na Birhen Dolorosa sa simbahan habang sumasara ang ito na sinasabayan ng pag-awit ng paalam sa mahal na ina. Tuwing Fiesta Dolorosa ay sinasagawa ang El Grande Procesión de los Siete Dolores matapos ang banal na misa, kung saan inilalabas ang mga karosa ng 7 hapis ni Maria, Santo Cristo Biblia, Santa Maria Magdalena, San Juan Evangelista, at ang Nuestra Señora de los Siete Dolores de Sabah, na sinasamahan ng damas at kabalyeros de la Virgen Dolorosa. Ang debosyon sa 7 hapis ni Maria, ang tradisyon ng Biyernes Dolores, at ipinagdiriwang ng Fiesta Dolorosa ay napapanatili sa pagsisikap ng Cofradia de la Nuestra Señora de los Siete Dolores de Sabah. Ang ikalabing-pitong karosa ay ang Nuestra Señora de los Siete Dolores de Sabah sa pangangalaga ng Cofradia de la Nuestra Señora de los Siete Dolores de Sabah mula sa Sabang, Baliwag, Bulacan. Taas na pala rin. Oo nga. Yan, dito ka na. Introduce na rin po yung Macarena.
Basahin na po yung Macarena. Nakarating sa Pilipinas ang divisyon sa Independence. Karosa ng Macarena, pwede na pong patugtugin yung banda. Kuya, pwede nang hilahin. Maiiwan tayo masyado. Kuya, hila na. Pwede na po lumakad diretso. Yung yung may hawak ng estandarte, lakad na po. Yung number 18 po, yung Macarena po, eto po, umiikot na po sila. Sa bawat araw ng sekretaryo, Opo, eto na po, pasunod na. Kuya, U-turn na si Macarena. Baling na, thank you. Okay po. Last na po to. Wala na po. Dire-diretso na po tayo. Wala na po ipapakilala. Last na to. Dire-diretso na po tayo. Oo, kasi nga sa kaya. Trailer. Binasang karo ka. Ha? Ang Maria Santísima de la Esperanza Macarena Filipina mula sa Hermandad de la Sagrada Pasión y Esperanza Macarena mula sa Santa Maria, Bulacan. Lakad na po. Forward. Eh, ito, mga taga mami yan, bro. Dalin. Dalin.